Sa nakaraang kwento ay tuluyan nang hindi nakapagtimpi ang Boombird ng panggagalaiti kila Lin Yuan matapos ng Ancient Wolverine putulin ang pinakaiingat-ingatan niyang balahibo, kaya naman sa galit nito ay buong-buo na talaga ang kanyang pasya na tuluyang paslangin ang taong lobo, si Miss Ape, at maging ang ating bida ay hindi rin niya hahayaang makaligtas dahil hinding-hindi niya ito patatawarin gayong lubos nilang sinagad ang kanyang pasensya. Gayunpaman nang malaman ng ating bida ang ginagawang kahibangan ng ibon ay mabilis nagbago ang kanyang ekspresyon patungo sa pagiging seryoso gayong labis na hindi niya nagustuhan ang gawain nito para lang madagdagan ang kanyang sariling lakas pagkatapos ng Boombird isiwalat ang katotohanan na ang bawat balahibong nagre-represente sa kanyang buntot na galing pa mismo sa bawat buhay ng nilalang dito sa isla. At dahil doon ay napag-alaman rin ng ating bida na kaya pala nais nitong paslangin ang kanyang mga kasamahan maging siya upang kunin din ang kanilang core habang nasa anyo pa silang lahat ng katawang tao. Maya-maya pa matapos nilang mapag-alaman ng masamang pamamaraan ng Boombird para ibalik ang nawala niyang balahibo ay agad na silang tatlo ng kanyang kasamahan naghanda upang makipaglaban at para na rin turuan ito ng leksyon. Gayong dahil na rin sa tinanggihan sila nitong maging kanilang kaibigan ay kailangan na rin nila itong ituring isang kaaway dahil kung hindi nila ito masusupil ay tiyak na nangangahulugan lang ito'y magiging isang malaking banta para sa kanilang buhay kaya't napagpasyahan niyang wag na itong bigyan pa ng kanilang awa. Subalit sa mga binitawang mabigat na salita ni Lin Yuan ay tinuwanan lang sila ng ibon at parang hindi man lang ito nasindak sa tatlong nilalang sa kanyang harapan bagkus mapanghamon pa niyang sinabi kila Lin Yuan na kahit pilitin pa nila siyang paalisin ay hinding-hindi niya ito gagawin, gayong dahil sa ginawa nilang pagpinsala ng kanyang maraming balahibo ay tama lamang na dapat ang maging kanila ring kabayaran ay ang kanilang mga buhay. At dagdag pa dyan ay pinaglandakan pa niya sa lahat ang ginawa nilang kamalian habang patuloy lang niyang mabilis na pinapaikot ang kanyang buntot, na noon pa man ang islang kanilang kinaroroonan na nagngangalang Abyss Island ay itinuturing na nilang isang dead end o libingan dahil sa nakaatang ditong malaking dalang panganib para sa kanilang lahat na namumuhay sa ibabaw ng islang ito, at upang silang lahat ay makaligtas, kailangan nilang magtaglay ng pambihirang malakas na kapangyarihan upang kaharapin ang malakas na nilalang na naninirahan sa ilalim nito na siyang itinuturing nilang lahat na isang malaking banta sa kanilang buhay. Kaya naman dahil doon ay napagpasyahan ng bawat nilalang sa islang ito na siya'y pagkatiwalaan ng kanilang buhay at lakas, dahilan upang ang mga ito ay maging kaisa ng kanyang balahibo. Dagdag pa niya na imbis tulungan siya nila Lin Yuan ay mas pinili pa nilang sayangin ang lahat ng kanilang pagsisikap dahilan upang ang lahat ng sakripisyo ng mga nilalang dito ng ilang daang taon ay humantong lamang sa walang kabuluhan. At matapos lang niyang magbitiw ng mga mabibigat na salita ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang pinakatatago niyang alas na nagmistulang pang mga buhawi na namumuo sa kanyang gilid habang pag-alit niyang tinatanong sila Lin Yuan kung alam ba nila kung gaano sila labis na kinamumuhian ng mga nilalang na nag-alay ng kanilang buhay dahil sa ginawa nilang kahibangan na sayangin ang kanilang mga sakripisyo. Samantala, habang patuloy lang ang ibon sa paglalabas ng kanyang pinagmamalaking kapangyarihan ay tila sa kabilang banda naman ay hindi man lang nagpakita ng takot si Lin Yuan, bagkus mapangkotsa pa niyang tugon sa ibon na may halong pagkamangha at pagtataka na dahil sa wala na itong balahibong buntot ay tila babatid na niya ang susunod na mangyayari dahil sa gamit-gamit na nito ang kanyang dusi-dusi ng balahibo, kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ilalabas na ba nito ang kanyang pinakatatagong alas. At maya-maya lang ay bumalik ang eksena sa Boombird at sa puntong ito ay binalot niya ang kanyang katawan ng mga buhawi na kaninang namumuo sa kanyang paligid dahilan upang magdulot ito ng mabilisang pagkawasak ng mga nakpaligid sa kanyang puno, at maging mga kalupaan ay hindi rin nakaligtas sa lakas ng dala nitong hangin, at bukod pa dito, sa bago niyang anyo ngayon ay madali lang niyang naiwawaksi ang kapaligiran kung saan ang anyo niya ngayon ay tinatawag bilang Death Hurricane na tanging nabubuo lamang pagka nagsanib puwersa ang dalawang bagyo o higit pa kung saan ito'y nagsama. Kaya naman sa panibagong kakaibang taglay na lakas ngayon ng Boombird ay halos hindi na matagalan pa ng ating bida ang lakas ng hangin na dala nito, kaya't ilang sandali na lamang ay hindi malabong tangayin na rin siya nito paalis kahit ilang tonelada na ang kanyang bigat. At makalipas ang ilang sandali ay hindi na natagalan pa ni Lin Yuan ang hangin dahilan upang mapatilapon siya ng malayo. Bukod pa dyan ay nagawa pa niyang umugtol sa lupa hanggang sa umabot na siya sa hideout ni Miss Ape na kanina pa gumawa ng hukay sa lupa upang kanilang pagtaguan, kung saan mabilis lang namang napansin ito ng ating bida dahil sa itinaas ni Miss Ape ang kanyang kamay para alukan siya nitong makitago sa pansamantala nilang silungan.
Matapos ni Lin Yuan mapansin ang Savage Ape ay nakisali na rin siya sa pagtatago at sa kanyang pagdating ay hindi siya makapaniwala sa lakas ng ibon kaya't sinigawan niya itong mandiraya gayong ang atake nito ay parang isang natural na kalamidad na tila hamon ng kalikasan kung saan papaano naman sila dito makakaligtas. Gayunpaman ay laking pasasalamat pa rin niya dahil ayos lang ang kanyang kaibigan na si Miss Ape sabay lingun sa kanyang paligid upang hanapin ang pasaway na taong lobo. Subalit sa kanyang ginawa ay laking gulat niya na nawala na ang taong lobo kaya naman napatanong na lamang siya kay Miss Ape kung saan nagtungo ang Ancient Wolverine dahil wala ito sa kanilang tabi, subalit wala naman siyang nakuhang kasagutan gayong maski ng kanyang kasamahan na si Miss Ape ay wala ring ideya kung saan ito nagpunta. Maya-maya lang makalipas ang ilang minuto ay napansin ni Lin Yuan na nawala na ang malakas na hangin sa kanilang paligid kaya naman agad nila itong sinuri kung bakit nagkaganon na huminto ang pag-atake ng panot nating ibon. Kaya naman takang-taka siya kung tuluyan na bang nagamit ng Boombird ang kanyang lahat na balahibo. At sa kanyang pagsulyap ay napatanong siya kung umalis na ba ang Boombird, ngunit agad naman niyang binawi ang kanyang salita dahil ng kanyang tingnan ng mabuti ang ibon ay napansin niyang kaya pala sila nito tinantanan na atakihin ay nakuha ng pasaway nating lobo ang kanyang atensyon. At habang patuloy lang ng ating bida pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan ay napaisip ito ng malalim dahil sa labis niyang pagtataka sa kadahilanang napapaisip ito kung hindi ba silang dalawa ni Miss Ape itinuturing nitong bilang kalaban dahil mas pinili pa nitong kaharapin ang Wolverine kaysa silang dalawa na nagtatago lamang kanina pa, kaya naman sa sandaling katahimikan na ito ay walang iba ang pumasok sa kanyang kukuti kundi kung nakakaibig ba ang panot nating ibon sa pasaway na lobo. Gayunpaman ay agad naman niyang binago ang kanyang kaisipan gayong kailangan niya itong tulungan sa kadahilanang kahit na medyo maliksi si Mr. Wolverine ay duda pa rin naman siya dito na may magagawa ito sa bagyo kaya naman masigasig siyang nag-isip ng magandang plano para ito'y kanilang maitakas, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napukaw ang kanilang atensyon sa paparating na panibago na namang nilalang na gusto ring makigulo sa kanyang panandaliang kapayapaan. Kaya't nang makita ng ating bida ang mga paparating na isang pulutong na manok ay napatanong na lamang siya sa kawalan kung isa na naman ba itong kalaban. Kaya naman agad ito ni Lin Yuan sinuri kung saan napag-alaman niyang ang mga nilalang na dumating ay nagngangalang Demorphodon, kung saan ito ay may sukat na tinatayang umaabot sa 5 talampakan habang ang bigat naman nito ay umaabot sa 5 tonelada, at bilang hayop na naninirahan sa mga halamang gamot ay mahusay silang magtago sa mga kaaway. At bukod pa dyan ay sa kabila ng kanilang maliit na sukat ay kaya nilang mabilis na tanggalan ng laman ang mga nilalang na nabubuhay sa pamamagitan lang ng taglay nilang angking bilis sa paglipad, matatalim na ngipin, at ang panghuli nilang kakayahan ay malakas na puwersa ng pagkagat sa kanilang biktima, kaya naman nang makita ng ating bida ang lahat ng katangian ng mga Demorphodon ay laking gulat niya sa panibago na namang katulong ng ibon sa pangatlong pagkakataon kung saan muli niyang tinawag ang bansag ng ibon bilang Ugly Bird. At sa mga puntong ito ay takang-taka na talaga siya sa kung anong niroon ng ibong ito kung bakit ba may mga ganito itong kaibigan na kung saan binansagan pa niya ang mga manok na Death Pterosaurs. Subalit habang abala pa ang ating bida sa pagmamasid sa isang pulutong ng mga kakaibang manok ay wala siyang kaalam-alam na dito na pala mag-uumpisa ang kanyang pagbabanat ng buto sa kadahilanang naispatan na sila ng Boombird mula sa itaas habang lumilipad. Kaya naman nang makita niyang tamang masidlang ang dalawa mula sa hukay ay hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataong ito at agad niyang tinawag ang mga Demorphodon na dumating sa pamamagitan ng kanilang lengguwahe bilang isang ibon, at dahil sa angking bilis ng mga Demorphodon ay madali lang nilang naabot ang katayuan ng ibon kung saan sa pagkadating pa lang nito ay agad niya itong binigyan ng utos at ito'y walang iba kundi paslangin ang dalawa sabay turos sa lokasyon nila Lin Yuan banda sa isang medyo may kalalimang butas. Samantala namang nang malaman ng ating bida ang binabalak ng ibon ay agad na silang kumaripas ng takbo sa kadahilanang gaya nga ng kanyang inaasahan ay sila talaga ang pakay ng mga ito. Gayunpaman, bagamat halos hindi na magkanda o gaga si Lin Yuan sa kung papaano nila ito matatakasan ay nagawa pa siyang tanungin ni Miss Ape kung bakit sila tumatakbo dahil sa kanyang pananaw ay ang mga humahabol sa kanila ay wala namang pinagkaiba sa isang pulutong na mga manok. Kaya't sinabihan niya ang ating bida na hayaan siya nitong ihawi ng mga ito. Subalit sa mungkahi ng kaibigan ng ating bida ay mariin naman niya itong tinutulan sabay tanong kung hindi ba nito nakikita ang mga matatalas na ngipin ng mga nilalang na humahabol sa kanila, kung saan dinaig pa nito ang talas ng sandata ni Mr. Wolverine, sapagkat kahit hindi pa man sila dito nakakatagal ng ilang segundo ay paniguradong ubos na ang kanilang mga laman.
Subalit kahit na ganun kadelikado ang mga manok ay agad naman siyang tumigil sa pagtakas dahil napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon kung saan mag-isa lamang ang lobong mano-manong nakikipaglaban sa Boombird, at dahil hanggang ngayon ay nasa panganib pa rin ang buhay ng Ancient Wolverine ay napagpasyahan niyang wag nang magtangkang umalis. Kaya naman sa kanyang paghinto ay agad niyang inutusan ang Ancient Savage Ape na kapag nakahanap ito ng magandang pagkakataon ay agad na itong magdumaling lumisan upang tulungan si Mr. Wolverine. At bukod pa dyan ay hiniling niya rin niya sa Savage Ape na ipaubaya na lang nito sa kanyang pangangalaga ang mga Dimorphodon, kaya matapos niyang magbitaw ng mahigpit na utos ay mabilis niyang inatake ang mga manok upang ito'y maparalisa ng sagayon ay magkaroon ng magandang daan ang kanyang kaibigan, at gamit-gamit ang pinagmamalaking atake ng ating bida na Dragon Roar ay walang pag-aalinlangan niyang pinatigas ang mga Dimorphodon dahilan para ito'y maparalisa. At sa sandaling iyon ay mabilis niyang inutusan si Miss Ape na magmadaling umalis habang kanya namang kinukuha ang pansin ng mga manok kung saan sa isang atake lamang niya ay 3 agad ang nasawi dahil na rin sa hindi makagalaw ang mga manok na malapit sa kanya na inabutan ng kanyang atake na Dragon Roar. Gayunpaman, hindi naman nagpatalo ang mga Dimorphodon kung saan mabilis nitong ginantihan si Lin Yuan ng isang malakas na kagat na nagdulot sa katawan ng ating bida ng matinding pagdurugo at hindi birong sakit. Maya-maya lang matapos ang paunang pinsala ng ating bida ay mabilis naman itong nasundan pa ng maraming kalmot at kagat kung saan-saan sa bawat bahagi ng kanyang katawan, dahilan upang labis siya ditong manggalaiti gayong bukod sa walang humpay niyang natatamong pinsala ay wala pa siyang oras upang umiwas kaya't nais na talaga niya ang mga itong lipulin. At makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan ng sumabog ang labis na inis ni Lin Yuan sa mga manok kaya naman sa una ay tinanong pa niya ang mga ito kung masaya ba silang siya ay kagatin, sabay bawi ng pagkagat habang pag-alit niyang pinapangaralan ang mga ito na huwag siya nitong turuang kumagat dahil bihasa na siya pagdating sa larangang iyan. Matapos lang ni Lin Yuan kainin ang paunang ibang klaseng manok ay nakatanggap agad siya ng pabuya mula sa sistema kung saan nakakuha siya ng 900 evolution points. Bukod pa dito ay may additional 5,000 evolution points pa siya dahil sa ito pa lang ang kauna-unahan niyang pagkakataon na makakain ng manok na ang lahi ay isang Dimorphodon. Kaya naman sa malaking bigay sa kanya ng mga manok na puntos ay agad naman itong isinalin sa kanyang katawan upang pagalingin, dahilan upang ikagulat niya ang pangyayari dahil hindi na rin masama na ang nakuha niyang puntos ay nagamit sa kanyang pagpapagaling. Gayunpaman kahit na may kakayahan siyang muling pagalingin ang kanyang natamong pinsala ay hindi naman ito nangangahulugang hindi siya nakakaramdam ng sakit, kaya't nang siya ay muling sugatan ng Dimorphodon ay labis siyang nakaramdam ng hapdi kung saan napaiyak pa siya sa sakit. Subalit kahit na ganoon ay hindi naman ito nangangahulugang mapapasuko siya ng mga manok ng basta-basta nang hindi man lang siya nakakaganti ng matindi, kung saan iisa-isahin niya ang mga itong kainin kung saan wala siya ditong ititira. At sa mga puntong ito ay wala na talagang inatrasan pa gayong hinding-hindi siya makapapayag na matalo ng isang manok na tanging dapat ay nasa hapagkainan lang makikita at hindi sa kagubatan at lumilipad-lipad, kaya naman matapang niyang hinamon ang mga manok sa isang matinding tunggalian kung saan titingnan na lang nilang dalawa kung sino sa kanila ang magwawagi sa bandang huli. Samantala namang sa kabilang banda, habang ang ating bida at ang mga pulutong na manok ay nagkakasiyahan sa kabilang dako ay dito naman kina Mr. Wolverine at kay Miss Bird ay tila halos bago pa lang sila nagkakainitan kung saan patuloy pa rin silang naglalaban. Bagamat ilang dangkal na lang ang pagitan ng atake ng ibon ay nagawa pa ng lobo itong intayin habang siya ay manghang-mangha sa lakas ng atake ng Boombird. Gayong natukoy niyang ang mga pag-atake ngayon ng kanyang kalaban ay mas lalong bumigat dahil sa bigay na lakas ng bagyong nakabalot sa katawan nito. Maya-maya lang makalipas ang ilang sandali bago pa ang Ancient Wolverine mapisat ng atake ay agad na itong nakaiwas ng walang kahirap-hirap sa isang iglap. Subalit kahit hindi siya direktang inabutan ng atake ay tumalsik pa rin siya sa dikalayuan dahil sa lakas ng impact kasabay ang malakas na hangin. Gayunpaman kahit batid na nito ang lakas ng kanyang kinakaharap ay patuloy pa rin siya sa pag-iisip kung ano-ano pa ang nadagdag ditong lakas, at sa kanyang masusing pagsisiyasat ay natukoy niyang tanging bilis lang ang napabuti nito gayong ang dati nitong estilo sa pakikipaglaban ay hindi man lang nagbago. Ikinwento ni Mr. Wolverine ang kanyang nalaman kung saan napag-alaman niyang matapos ng Boombird magmintes ng 2 ulit sa pag-atake ay agad naman nitong susubukang balansehin ang kanyang katawan kasunod nito ang pagtatangkang pag-atake gamit-gamit ang kanyang mahaba at matulis na unahang bahagi. At gaya nga ng kanyang inaasahan ay talagang gagamitin ng Boombird ang kanyang mahaba't matalim na tuka.
Kaya naman sa puntong ito ay walang kahirap-hirap niyang mabilis na iniwasan ang atake ng panot na ibon. Dagdag pa niyang pagpapaliwanag sa kanyang sarili na sa bawat paggalaw ng kanyang kalaban ay naipapakita nito ang kanyang motibo at posisyon kung saan ito mag-uumpisang umatake, isa pa ay para sa kanya ang pag-iwas lamang ay hindi gaanong mahirap. Bukod pa dyan ay iniisip rin niya na kung kaya lang niyang sirain ang depensa ng kanyang kalaban ay hindi malabong makakaya niya itong saktan. Gayunpaman, aminado naman siya sa kanyang sarili na kung magpapatuloy lamang siya sa pag-iwas ay paniguradong hindi rin magtatagal ay mahuhuli na siya nito, kaya naman habang ginagamit niya ang mga tipak ng lupa upang makalipat ng posisyon ay naisip niyang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay kunin ang atensyon ng kanyang kalaban bago pa siya lubusang mapagod ng sagayon ay kahit papaano'y mabigyan niya ng ilang oras ang kanyang mga kasamahan ng pagkakataon upang makatakas. At habang patuloy lang ang Ancient Wolverine na hinahabol ng Boombird ay labis siyang nanghihinayang sa nasayang niyang pagkakataon na makalaban ang ating bida gamit ang katawang tao. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila mukhang nakaayon pa rin sa kanya ang tadhana sa kadahilanang mula sa kanyang tagiliran ay may dumating na isang nilalang na mukhang pamilyar ang boses, kung saan sinabihan nito ang Ancient Wolverine na huwag mag-alala dahil nandito na siya upang magbigay tulong. At sa pagdating ni Miss Ape sa eksena ay wala na itong sinayang pang pagkakataon at agad siyang pumagitna sa dalawa, kung saan walang pagdadalawang isip itong agad na naghanda upang pigilan ang pasalubong na ibon habang labis-labis naman ang pagtataka ng lobo sa kung bakit ito ay nandito, dahilan kaya tinawag niya itong hangal na babae. Subalit binaliwala lang ni Miss Ape ang mga salita ng Ancient Wolverine bagkus sinabihan pa niya itong hindi nito kailangan mag-isa at nagpapakasaya. Subalit sa ginawang pakikisali ng Ancient Savage Ape ay agad naman itong binigyan ng Ancient Boombird ng isang malakas na atake, dahil yun naman ay kagustuhan ni Miss Ape sa pakikisangkot sa labanan ng iba dahilan upang abutan siya ng malakas na buhawi dahil sa bulas ng pangyayari kung saan hindi na siya nakaiwas pa kaya naman buong-buo niya sinalo ang atake ng Boombird. Bukod pa dito, maging sa kabila ng kagubatan ay kitang-kita ang malakas na pagguhit ng isang malakas na rumaragasang gumagapang na pagsabog, at matapos lang humupo ang usok ay makikitang bagsak si Miss Ape habang nagtitinikling naman ang taong lobo sa kanyang tabi dahil sa pakikisali sa kanilang laban ni Miss Ape gayong siya lang naman ang punterya ng kalaban, kaya naman hiniling niya dito na hayaan siya ni Miss Ape na makipaglaban sa kalaban na ibon mag-isa. Ngunit hindi naman inintindi ni Miss Ape ang mga pinagsasabi ng kanyang kasamahang lobo bagkus sinabihan pa niya itong walang anuman. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin ng lobo na sabi ni Ginoong Dragon ay ang mga magkaibigan ay kailangang magbahagi ng kapigatian sa isa't isa. Gayunpaman binaralang naman siya ng taong lobo kung saan pilit niyang ipinapasok sa kukuti ni Miss Ape na hindi siya magalang sabay tawag kay Miss Ape na isang bubong babae. Dagdag pa niyang paliwanag na kung hindi ba ito nakakaintindi na hihilahin lang siya nito paibaba kaya ayaw niya itong patulungin. Subalit wala naman ditong pakialam si Miss Ape, rason pa nga niyang kung gayon ay damhin na lang nilang dalawa ang pagkatalo ng magkasama kahit ano pa man ang mangyari gayong wala silang balak na abandonahin ang kanilang itinuturing na kaibigan. Samantala, nang marinig ng taong lobo ang pakikiusap ni Miss Ape ay agad siyang natigilan sa kanyang pagsasalita sa kadahilanang tila pamilyar siya sa linyang iyon, kaya naman bumalik ang kanyang kamalayan sa nakaraan ng sinabi ng dati niyang taong amo bago pa man ito malagutan ng hininga. Gayong ganun-ganun din ang kanyang sinabi ng pagtulakan niya si Miss Ape na huwag makisangkot sa gulo kung saan hihilahin lang siya nito paibaba kaya't pinagtatabuyan niya ito upang iligtas ang kanyang sarili. At sa mga puntong iyon ay sinubukan pa sana niyang kumahol sinasabi niyang hinding-hindi niya ito magagawang abandonahin, subalit sa kanyang ginawa ay tila hindi nito nabago ang desisyon ng kanyang amo bagkus nagpatuloy lang ito sa kanyang pinaplanong mag-isang kaharapin ang kalaban. At maya-maya lamang makalipas lang ang ilang sandali ay bumalik na rin ang kamalayan ni Mr. Wolverine sa realidad at sa mga puntong ito ay laking gulat nilang dalawa sa bilis ng pangyayari dahil agad nang nakapwesto ang ibon sa likuran ni Miss Ape na handang-handa na paslangin si Miss Ape anumang oras, sa kadahilanang para sa kanya ay ang ginawang pangingialam dapat lang hatulan ng mabigat na kaparusahan kung saan may pangungutya pa niyang tanong kay Miss Ape kung napapagod na ba itong mabuhay sa mundo. Subalit sa ginawang kahibangan ng Boombird na pagbantaan ang buhay ng kanyang kaibigan ay agad na itong kumilos dahil hindi siya makapapayag na mangyari ang hindi dapat na mangyari. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay pumalpak ang una niyang pag-atake sa binti ng Boombird dahil sa tigas ng depensa ng kanyang kalaban,
at matapos lang ng Ancient Wolverine mabigo sa una niyang pagganti ay agad na siyang naghanda sa sunod na atake kung saan wala na siyang balak magpigil dahil galit na siya sa paulit-ulit lang na nahaharang ng depensa ng ibon ang kanyang mga naunang pagtatangka. Sa una ay inilagay muna ni Mr. Wolverine ang kanyang isang sandata sa kanyang bibig habang nanglilisik ang kanyang mga mata sa galit, at ilang sandali pa ang makalipas ay natapos na rin siya sa kanyang paghahanda kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at mabilis niyang inatake ang paa ng ibon para ilayo kay Miss Ape nang sa gayon ay hindi matuloy ang binabalak nitong masama, at nang tuluyan na ngang tumama ang atake ng lobo ay madali lang nitong binaliwala ang depensa ng kanyang kalaban dahilan upang malakas na tumalsak ang ibon hanggang sa tumilapon siya sa lupa kung saan sa malakas na pagbagsak nito kasabay nun ang pagtilapon ng maraming tipak ng lupa sa kung saan-saan. Kaya't dahil sa walang kaalam ang lobo sa maganap ay buong-buo siyang tinama ng isang malaking tipak ng lupa sa sikmura. Gayunpaman buti na lamang ay nandiyan lang si Miss Ape sa kabilang tabi at nag-iintay ng pagkakataon para tumulong kung sakaling kailanganin nito ang kanyang presensya, at matapos niyang alalayan ang lobo ay agad na siyang kumaripas ng takbo paalis habang sinisinyasan niya ang taong lobo na manahimik ng sa gayon ay makalayo sila sa Boombird nang walang nagiging problema. Lumipat ang eksena makalipas lang ang ilang minuto dito sa lokasyon ng ating bida at dito ay kakatapos lang niya ubusin ang mga Demorphodon habang naghahabol siya ng kanyang hininga. At habang siya ay pagod na pagod ay biglang nalipat ang kanyang atensyon sa dumating na nilalang at ito'y walang iba kundi ang Ancient Savage 8-bit ang Wolverine na masayang kumakaway sa kanya mula sa malayo habang sinasabing nakabalik na rin siya. At maya-maya ay nakarating na rin ang dalawa kaya naman agad ito ni Lin Yuan sinalubong ng isang thumbs up at may kasama pang mga papuri sa maayos nitong gawain gayong maswerte itong nakatakbo mula sa ibon, subalit natawa lang naman si Miss Ape sabay kanyang ipinaliwanag sa ating bida na medyo naging abala lang ang ibon ng ilang segundo kaya naman agad niyang sinulit ang pagkakataong iyon kung saan dinakma niya si Mr. Wolverine at mabilis tumakas. Gayunpaman kahit nakatakas na sila ay wala pa rin namang tiwala ang Ancient Wolverine sa kanilang ginawa sa kadahilanang wala namang pinagkaiba ang kanilang pagtakas sa pagpatay sa kanilang sarili sabay tanong kung bakit hindi ang ating bida tumakbo paalis. Dagdag pa niyang katanungan ay sa tingin ba nila ay makakaya nila talunin ang ganang halimaw gayong ang pinapakitang atake ng Boombird ay parang isang orihinal na kalamidad kung saan malabo silang ditong makaligtas. At sa katanungan ng lobo ay kumpiyansado namang sumagot ang ating bida na mayroon pa silang paraan para makalabas dahil batid niyang nagmumula lang ang kakaibang lakas ng ibon ay sa pakpak nito, buntot at hangin, at kung makakaya nila itong dalhin sa isang masikip na butas na may limitadong hangin at espasyo ay panigurado siyang wala na itong pinagkaiba sa isang dagang naiipit sa masikip na butas. At nang marinig ng lobo ang paliwanag ng ating bida ay tinanong niya ito kung may alam pa ba siya habang sa isip-isip niya ay talagang ang astig ng mga tao kapag nag-iisip. Subalit sa tanong ng lobo ay sumagot naman ang ating bida na bukod doon ay wala na siyang nalalaman pagayong ang mga iyon ay kanya lamang na mga teorya, kaya naman ibinalik niya ang katanungan kay Mr. Wolverine kung saan sila kaya makakahanap ng ganang lugar. Dagdag pa niya na may pagkamisteryoso ang ibong iyon, kaya't sa tingin niya ay ito'y magpupunta kung saan-saan, ngunit tinanong naman siya ng taong lobo kung alam ba nito kung bakit hindi siya tinatantanan ng Boombird, dahil yun sa hinikayat niya ang iba pang halimaw na kumain ng mga nagpapabago ng hugis na prutas dahil ang Crystal Core ay tanging makikita lamang mula sa katawan ng tao na kumain ng pinagbabawal na prutas. Ngunit natatawa namang tinanong ni Lin Yuan ang lobo kung bakit nahulog ito sa patibong ng ibon. At sa katanungan ng ating bida ay kalmado namang ipinaliwanag niyang kaya siya nahulog sa patibong ng Boombird ay nais niya sanang angkinan ang kanyang katawang tao kaya naman kumagat siya sa pain, pero sa kasamaang palad ay hindi siya ng ibon magawa-gawang sukuan magmula nang maging tao siya. Samantala, bigla namang nakisali di Miss Ape sa kanilang usapan kung saan nakaisip ito ng magandang ideya. Ipinaliwanag niya sa dalawa ang dating tirahan ng mga carrion gecko na kanilang dalawang nilipol banda doon sa isang kuweba kamakailan. Binigyang linaw niya ang kaisipan ng dalawa kung saan sa nakaraan ay ito rin ang kuweba na nagbigay pahirap sa Boombird bago pa siya matagpuan ng ating bida sa loob ng kuweba kung saan nakita niya ang ibon na nakikipaglaban sa mga tuko at sa tindi ng baho ng laway at hininga ng mga tuko na mas mabagsik pa sa imburnal ay hindi nito kinaya ang mga ito kaya naman agad rin naman ang Boombird tumakas paalis. Subalit tanging silang dalawa ng ating bida ang nakakaalam nito at hindi ito alam ni Mr. Wolverine kung saan ang kuweba kaya naman hiniling niya kay Lin Yuan na tumaya baka sakaling sila ay pala rin.
Gayunpaman sa una ay medyo nag-aalinlangan pa ang ating bida na hayaan ang kanyang kaibigan magpahabol dahil sa ito'y napakamapanganib na gawain, sa kadahilanang sa oras na mahuli siya ng Boombird ay hindi nila alam kung ano ang maaaring nitong gawin sa kanya. Ngunit sadyang makulat talaga ang babae, sinabi pa nga niya sa ating bida na malabo siyang mahuli ng Boombird gayong kabisado niya ang pasikot-sikot nitong kagubatan. Ngunit bago pa si Lin Yuan makatugon ng pagsang-ayon ay panandalian muna siyang natahimik gayong napansin niya mula sa dikalayuan na nakabawi na ang ibon ng lakas, kaya naman sa pagtayo ng Boombird ay agad nitong hinanap ang lokasyon ng tatlo na hindi naman siya nabigo sa paghanap dahil madali lang niyang napansin ang tatlo. Matapos ng Boombird matagpuan ang lokasyon ng tatlo ay mabilis na itong lumipad patungo sa kanila at sa mga puntong iyon ay sumabat na ang Wolverine sa kanilang usapan at tinawag niya ang ating bida bilang isang tao, sabay sabing maya-maya lamang ay maaabutan na sila ng ibon makalipas lang ang ilang minuto, kaya't pinagmadali niya itong agad na magpasya. Maging si Miss Ape ay pinakiusapan rin na ang ating bida na hayaan siya nitong gawin ang kanyang tungkulin dahil gusto niyang makatulong. At habang atat na si Miss Ape gawin ang kanyang nais ay ikinwento ni Lin Yuan mula sa kanyang isip ang dahilan kung bakit ganun-ganun na lamang ang pagpapahalaga niya kay Miss Ape. At ito'y nag-umpisa kung saan nang makilala niya ito ay itinuring na niya itong isang mahalagang kapatid na kailangan ng kanyang protection. Subalit kahit na ganun ang tingin niya dito ay naalala niyang noon pa man ay nakikipaglaban na si Miss Ape sa isang kawal ng mga carrion gecko kasama ang ibang lahi ng mga halimaw sa buong isla para sa kanilang kapakanan. Kaya naman dahil wala na rin siyang magagawa ay sumang-ayon na lang siya sa mungkahi ni Miss Ape kung saan buong suporta niya itong hinayaan at para naman medyo mapabagal nila ang ibon sila na ng taong lobo ang bahala, at para matiyak ang kaligtasan ni Miss Ape ay inutusan niya itong sumakay kay Little Orange dahil batid niyang madali lang si Miss Ape maaabutan ng Boombird kung sakaling tatakbo lang ito. At matapos silang makagawa ng magandang plano ay malakas na tinawag ni Lin Yuan si Little Orange dahil ito na ang pagkakataon nito upang makapag-ambag habang sa kabilang tabi naman ng ating bida na si Miss Ape ay nagpapaliit para magawang sakyan ang daga at para na rin kay Miss Ape matuon ang tingin ng ibon dahil sa isa itong tao na nagtataglay ng crystal core sa katawan. At matapos lang asikasuhin ni Lin Yuan si Miss Ape ay iniligay naman niya ang Ancient Wolverine sa kanyang bibig at sinabihan niya itong pansamantala ay dito muna ito manatili ng ilang sandali, nang sa gayon ay matuon lamang kay Miss Ape ang buong atensyon ng Boombird, at maya-maya lamang ay sakto naman ang pagdating ni Little Orange sa kanila kaya naman nang ayos na ang lahat ay sinabihan niya ang lahat na sila ay aalis na, maging si Miss Ape ay agad na ring sumakay kay Little Orange sabay sabing simulan na ang panibagong yugto ng kapalaran. Abangan ang susunod na kaganapan, kung saan magpapahabol na si Miss Ape sa ibon habang nakaangkas kay Little Orange, at sa kanilang ginawa ay kumagat naman ang Boombird sa kanilang mga pakulo subalit dahil sa bilis ng dagat tumakbo ay magtatawag pa ang ibon ng mga alagad, at dahil doon ay bago pa man ang dalawa makapunta sa kuweba ay doon pa lang sa kagubatan ay tutugisin na sila ng Boombird kasama ang iba't ibang mga hayop. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating recap, hinihiling ko sa inyo na patuloy lang magsubaybay sa ating kwento sa pamamagitan ng pag-like, comment, at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notifications icon dyan sa ibaba pagkatapos mong mag-subscribe para updated ka sa bago nating upload.